na ito. Tayo po ngayon ay diretso na sa atin pong pagsamba sa ating Panginoon. At ito'y sa pamamagitan naman po ng ating pong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Yung po bang pakikinig ng salita ng Diyos ay isang pagsamba? Opo, mga kapatid, dahil sa ating pong pagsamba sa Panginoon, hindi lamang tayo yung, di ba, yung umaawit, hindi lamang tayo yung pumapalakpak, tumataas ang kamay, sumisigaw kaya, sumasayaw. Alam niyo po, yung mga yan ay ekspresyon ng pagsamba. Yung iba po, pagka yung lalo na yung minsan lang tayo nakaka-attend ng katulad ng ganitong gawaing pagtitipon. Yung iba parang naiilang bakit nagpapalakpakan daw, Bakit tinataas yung kamay, bakit sumasayaw, yung iba sumisigaw pa. Kasi kahit po sa aklat ng mga awit ay itinuturo pong lahat 'yan. Napurihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsayaw, pagpalakpak, pag-awit, pagsigaw. Kasi sabi nga make a joyful noise unto the Lord. Sabing ganon. Gumawa po tayo ng ingay para sa ating Panginoon. Pero yung ingay ng pagsamba, hindi yung ingay ng kapitbahay natin na lagi na lamang po nagsisigawan, po. Pero pagka tayo po ay dito ay nagkakaingay dahil umaawit tayo sa Panginoon, pagsamba po 'yon sa ating Diyos, Pag tayo pumapalakpak, nagtataas ng kamay, yun po yung mga ekspresyon ng pagsamba. Pag tayo nagkakaloob, nagbibigay, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, yan pong lahat ay pagsamba sa ating Panginoon. At syempre, higit sa lahat, yung tunay na pagsamba ay yung salita ng Panginoon ay ating pinapamuhay. Yung pinapamuhay po natin. Kasi kahit na tayo nag-aawitan palagi dito, linggo-linggo, palagi tayong dumadalo, linggo-linggo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero yung salita naman ng Diyos, di naman natin pinapamuhay, bali walang lahat, yung ating mga ginagawa pag-araw ng linggo. Kasi ang pinaka, hinahanap ng ating Panginoon ay hindi yung ating mga alay lang o sakripisyo, kundi yung ating pagsunod. Kaya nga sabi po, di ba, ni ng isang propeta, nagsabi kay Saul, sabing ganon, obedience is better than sacrifice. Sabi pong ganon. Yung pagsunod ay higit na mabuti kaysa mga alay. Pero tandaan po natin, pag tayo'y sumusunod sa Panginoon, dapat tayo'y nag-aalay. Pero, pwede kang mag-alay nang hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Tama ba? Ay, ang dami pong gumagawa nun. Ay, makapag-alay, para matakpan yung mga ginawa kong kasalanan. Parang gano'n, Mali po yun. Dapat tayo, yung pagsunod natin sa Panginoon, ay ganap. Hindi yung may kahalong pagkukunwari, o yung may kahalong pagtatakip. Amen? Kaya dapat po nating talagang unawaing mabuti yung mga salita ng ating Panginoon at higit sa lahat atin pong i-apply. So sa araw na ito ay tayo po'y mag-aaral na at ang atin pong tatalakayin ay pinamagatan po natin na Panginoong Hesus tangi. Kasi po ang Panginoong Hesus ay talaga namang tangi siya, Siya po yung unique, ika nga, sa lahat ng mga tinatawag sa Biblia ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po, ang atin pong title, Panginoong Hesus, tangi. So bakit nga po ba natin kinikilala ang Panginoon bilang Diyos na kaisa ng Diyos? Ayan. Diba? Bakit nga po ba natin kinikilala ang Panginoong Hesus na Diyos na kaisa ng Ama sa pagka-Diyos?
Ano po? Kasi yung marami pong relihiyon, marami pong mga paniniwala tungkol sa Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus daw po, no, ay talagang tao o tao lang. Ano po? Minsan pinapataas pa nila, hindi, siya yung tao na Panginoon. Tinatawag na Panginoon pero tao. Ano po? Yung iba naman, tinatawag siya na propeta. Ano? Yung iba naman, tinatawag siya na maliit na Diyos. Ano po? Iba-iba po yung paniniwala sa Panginoong Yesus. Pero sa ating mga Kristiyano, sabi, bakit natin sinasabi na siya ay dapat sambahin, parangalan ng higit sa lahat? Bakit natin sinasabing siya ay Diyos at kaisa ng Diyos? So atin pong silipin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoong Yesus bilang monogene. Salitang Griego po yan. Nang ibig sabihin ay anak na tangi. Sabihin nga natin, monogene. Ayan, galing nyo magsalita ng Greek, Salitang Griego po yan, monogene. Ang ibig sabihin, anak na tangi. Ano po? So atin pong basahin, ito pong John 3:16, pababa. Sabay-sabay po, Basahin po natin ang malakas na sabay-sabay. 1, 2, 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So yan po, Sabi nga ng ibang mga nagtuturo, yung John 3:16 daw ang pinakapuso ng Biblia. Sapagkat sabi nga po diyan, sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? Sabi gayon na lamang. So ibig sabihin, talagang napakalalim ng pag-ibig ng Diyos. Napakataas, napakalawak kasi yung salitang gayon na lamang ay parang hindi mo kayang sukatin o arukin. Malalim yung salitang gayon na lamang, may pinaghuhugutan. Kaya dapat pag binabasa natin yung Biblia, yung unawain natin yung salita, yung word, Bakit kaya gayon na lamang? Kasi nga, kita nyo po mga kapatid, bakit gayon na lamang yung pag-ibig ng Ama sa atin, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Kasi nga, kahit sobrang napakasama ng tao, gayon na lamang yung kanyang pag-ibig. Kahit na hindi talaga hindi na matanggap ng mga tao yung mga ginagawa din ng kapwa-tao nila, na kasamaan, ang Diyos, gayon na lamang yung pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya ang sabi diyan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So wala pa yung mga anghel, wala pa yung mga tao, meron ng ang Diyos? Anak. Kaisa-isa nga Mga kapatid, kaya tinawag siyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kita niyo po, So, ibig sabihin, talaga palang ang layunin ng pagparito ng ating Panginoong Yesus, ay para iligtas yung mga tao. Yun yung unang pagparito ng Panginoong Yesus. Para iligtas yung mga tao. Pero hindi basta tayo maliligtas kung tayo ay hindi basta maliligtas ang tao dahil ang Panginoong Yesus nga ay namatay sa krus, inialay niya yung kanyang buhay, nagbubuhos siya ng kanyang dugo. Ginawa niya po yun para sa ating mga makasalanan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. So meron pala talagang kapahamakan na nag-iintay sa tao. Bakit? Kasi nga ang tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pero ang sabi po ni Juan, ngunit ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. So ibig sabihin, imbis na mapunta yung tao sa dagat-dagatang apoy, ang sabi,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imbis na sa dagat-dagatang apoy, doon sa buhay na walang hanggan mapupunta. Yung taong sumampalataya. Yung mga nakipag-isa, nagbalik loob at tinalikuran ng kanilang mga kasalanan. Hindi pwedeng basta't sumampalataya lang. Kasi ang demonyo man, sumasampalataya rin. Hindi pwede na, pastor, basta nanampalataya na ako sa Panginoon. Hindi po ganun mga kapatid ang tinuturo po ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng babasahin lang ng natin yan, tapos yung itinuturo naman, salita po ni Juan yan eh. Tapos pagka si Pedro naman nangaral, magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos. Talikuran ninyo yung mga kasalanan at kayo'y magpabautismo. Ganun naman yung sinasabi ni Apostol Pedro. So ibig sabihin, kailangan po na magkakasama po lahat yan. Pag sinabi po sa Biblia na magsisi, talikuran ng kasalanan, yun po yung totoong nanampalataya. At pagka nanampalataya ka naman sa Panginoon, ito po yung mga nagsisi at tinalikuran din ang kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin, pag sinasabi po sa Biblia na pananampalataya sa Panginoon, ay ito talaga yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kaya ang linaw po na sabi diyan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So nung nagpunta pala ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, kaya niya pala ginawa yun para iligtas talaga yung mga tao. Kaya yung mga tao ang kailangan lang magbalik loob sa Panginoong Hesukristo. Di yun yung una niyang pagparito, di ba? Yung namatay siya para sa kasalanan nating lahat. Para pag tayo nagbalik loob sa Kanya, pagkakalabo niya tayo ng buhay na walang hanggan. Naando na uli ang Panginoon sa langit. Di ba sabi, babalik siyang muli. Kaya lang, pagbalik niya, hindi niya na ililigtas yung sangkatauhan. Ang ililigtas niya na lang yung mga yung mga nanampalataya. Pag bumalik ang Panginoong Yesus, kukunin niya yung mga mananampalataya. Yun po yung ibig sabihin niya, mga kapatid. Kaya nga dapat tayo pong mga mananampalataya ngayon ay kinakailangang manatili, magpatuloy, magpakatatag. Tayo po ay habang naririto ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang mga alipin na pagdating ng kanilang Panginoon ay masumpungan sila na ginagawa nila yung kanilang mga tungkulin. Babalik po ang Panginoong Yesus. Sino babalikan niya? Hindi po yung lahat ng mga tao, kundi yung lahat lang na nanampalataya, yung nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. At pagka siya'y bumalik na, kinuha niya na tayo, alam nyo, kahabag-habag yung maiiwan. Makakaranas ng katakot-takot na hirap. Kasi yun na yung parusa ng Diyos sa mga tao. Ibabagsak niya na yung puot niya, yung yung 7 mangkok na puot ng Diyos, yung 7 trumpeta na binabanggit sa sa Revelation. Yung mga paghihirap na daranasin nung mga maiiwan. Kaya siguruhin po natin, pag bumalik ang Panginoong Yesus, kasama tayong lahat. Paano tayo makapaghahanda sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Magpatuloy. Ano pa po? Manatili. Sumunod. Ano po? Dahil sabi, ang mananatiling tapat lang hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya dapat magtapat po tayo mga kapatid. Huwag patapat-tapat lang. Amen? Yung iba patapat-tapat lang eh. Yun yung delikado no? Sabi po dyan, Greek po to, no?
Itong sa ilalim na lang yung basahin natin. Sa John 3:16 po yan ng Greek. Sabi, so that He gave the only begotten Son. Ang sabi po doon, yung only begotten Son ay monogene. Ano po? Salitang Greek po yan o Griego. Yung monogenes, ang ibig sabihin niyan, yung usage, o yung definition, only begotten. Yung usage, only begotten, unique. Sabi pong ganon. Sabi diyan, one and only, one of a kind. Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, talagang ating Panginoong Yesus, ay unique siya, naiiba siya, tangi siya. Kaya ang tawag sa salitang Griego ay monogene. Hindi siya katulad ng mga anghel. Hindi rin siya katulad ng mga tao. Kasi ang tao galing sa lupa. Samantalang ang Panginoong Yesus galing sa langit. Di ba? So, malaki yung kaibahan. Kaya tinatawag siyang tangi o bugtong na anak ng Diyos. So, ang salin sa kaisa-isang anak ay ang orihinal na salitang Griego na monogene. Ito ay sinaling only begotten Son. Sa mga Bibliang Ingles, at ang ganito ay nagdala ng maraming kalituhan sa mga bumabasang Ingles at sa mga Bibliang isinalin mula sa Ingles. Ang likas na kahulugan ng monogene ay one and only Son. Literally, one and only of its kind. So maraming mga anak ng Diyos. Sa Bible, pag pinag-aaralan po natin, binabasa natin yung Biblia, maraming mga binabanggit na mga anak ng Diyos sa Bible. Katulad yung Elohim. Mga anak po ng Diyos yun, Yung mga anghel, tinatawag ding mga anak ng Diyos. Tapos, yung mga tao nang sabi, sapagkat ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12. Diba? So, tinawag din tayong mga anak ng Diyos, yung tumanggap, nanalig, nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Pero, ang tangi na anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ang tangi at walang katulad ng Panginoong Hesus. So ito po yung ating susuriin para mas maging malalim yung ating pangunawa o pagkaunawa tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat iba-iba po. Ang Muslim, ang pagkakilala nila kay Kristo, di ba? Parang propeta lang. Hindi, propeta. Ayun, tao na propeta. Ganon din naman yung ibang relihiyon, di ba? Ang pagkakilala nila sa Panginoong Yesus ay tao lang daw. Meron bang tao na nanggaling sa langit? Ay, ang tao nanggaling sa lupa, mga kapatid. Nung ipinanganak po ang ating Panginoong Yesus, hindi sa pamamagitan ng tao. Ibig ko sabihin, hindi sa pamamagitan ni Maria at ni Jose. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba? So, paano magiging tao lang? Ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya dapat ating pong maunawaan to. So, bakit nga po ba tangi o walang katulad ang Panginoong Hesus? Bakit nga po ba tangi o walang katulad ang Panginoong Hesus? Una po, siya ay anak na tangi sapagkat siya ay Diyos na naging tao. Siya ay anak na tangi sapagkat siya ay Diyos na naging tao. Sabi naman ng ibang mga relihiyon, ang Diyos daw ay hindi tao. Tama. Pero ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao. Nagbabasa sila na imposibleng maging tao ang Diyos. Kasi sabi daw ng Biblia nga, ang Diyos ay hindi tao. Pero pagkababasahin po natin yung ginagamit nilang mga talata, ang sabi doon, ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. Yun po yung kanilang ginagamit. Hindi mo nila binabasang buo. Sinasabi lang nila na ang Diyos ay hindi tao. Kaya daw,
paano daw magiging Diyos ang Panginoong Hesus, ay hindi nga tao ang Diyos. Samantalang yung binabasa nila ay tungkol sa yung katangian minsan ng mga tao. Yung mga tao, yung iba, sinungaling. Di ba? Yung iba naman, makatotohanan. Kaya sinabi po dyan na ang Diyos ay hindi tao na marunong magsinungaling. So yun po yung tinutukoy doon. Pero hindi ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao, mga kapatid. So sabi diyan, siya ay Diyos at kapantay ng Diyos, ang Panginoong Yesus. Siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. Sabi ni Juan, basahin natin sabay-sabay muli, 1, 2, 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. So ibig sabihin, sa pasimula pa, naroon na ang salita. So ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, ang Diyos, Ama, ay may kasama na sa pasimula pa. Kasi ang sabi, ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. So ibig sabihin, wala pa yung lahat ng mga bagay, di ba? Yung lahat ng mga bagay, yung lahat ng nakikita natin, maging tayo, wala pa. Maging yung anghel, wala pa. Pero, nag-e-exist na po sila parehas, yung salita at yung Diyos. Magkasama na sila sa pasimula pa. Kaya pagdating sa verse 14, ang salita ay naging tao. O sino yung naging tao na salita? Ang Panginoong Yesus. At nanirahan sa piling namin. Bakit niya sinabi yun? Bakit sinabi po ni Apostol Juan yun? Nanirahan sa piling namin? Kasi nga, nakasama nila. Sila nga yung nagpatotoo sa mga tao. Sila nga yung nagturo, nangaral, nag-witness tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kasi nakasama nila ang ating Panginoong Yesus. Yung salita na sa simula pa ay kasama ng Diyos na nagkatawang tao, nakasama ng mga alagad. Nahipo nila, nakita nila, nagturo sa kanila. Kaya po yung salita dyan, na sinasabi sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya lang yung mga tinuturo ng ibang mga nagtuturo at nangangaral, si Jesus daw ay nasa isipan na ng Diyos. Yun ang tinuturo nila. At yun daw yung salita. Yung salita ng Diyos. Ganon ang paliwanag nila. Pero hindi po, ang linaw po niyan, siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. Sabi pong ganon. Ano pa po ang mababasa natin tungkol sa ating Panginoong Yesus? Siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. Ito uli, babasahin uli natin. 1, 2, 3, sabay-sabay. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Wait. Tunay po ba siyang Diyos? Ayan, ang linaw po. Ginagamit lang po ito ni Apostol Pablo na isang halimbawa ng pagpapakumbaba. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Diyos siya, tapos nagkatawang tao. Kaya nga ang sabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya pala tayo mga kapatid, ang mga Kristiyano ay tinuturo ang tumulad kay Kristo. Tingnan nyo pa, pag tayo po yung nag-isip, ang sabi kinakailangan tulad ng kay Kristo. Kaya po tayo tinuturuan, dinidisciple, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya po tayo nagtitipon para po tayo turuan na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Na tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Yung kanyang pagpapakumbaba, dapat magpakumbaba din tayo palagi. Amen?
Wag laging yung ang taas ng tingin natin sa ating sarili. Wag gano'n. Alam nyo, kaya po minsan din nagkakasundo yung marami, pataasan ng sabi ni sabi ni ate, yung pataasan ng pride. Pero kung tayo pababaan ng pride, ay na matutulad tayo sa Panginoon, walang problema. Lagi tayo masaya, nagkakaisa, nagtutulungan, nag-iibigan. Pero pagkapataasan tayo, bahala ka. Di ba? Dapat tularan natin ang Panginoong Yesus. Sabi, bagamat kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubal ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. At ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao nang si Kristo ay maging tao. Paanong tao lang yan kung naging tao? Hindi talaga siya tao, kaya nga ang sabi, naging tao eh. Nung hindi pa siya naging tao, nag-e-exist na siya bilang Diyos. Mga kapatid, kaya lang yung mga ibang reliyon, ang paliwanag dito, mali kasi yung yung translation. Kaya ako sinasabi sa inyo to, ganun po yung kanilang katwiran. Tao lang daw talaga si Kristo. Kasi mali ang salin na yan. Kahit saan mo basahin, salin, ganyan. Pagka tama doon sa nila, paniniwala nila, yung binabasa nila sa Biblia, tama yun sa kanila. Pero pagka yung kontra doon sa paniniwala nila, yung binabasa nila sa Biblia, mali yung salin. Ganon tinuturo ng iba. Pero yan po yung tamang salin. Kahit saan po natin basahin. Sabi diyan, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So banglinaw po na ang Panginoong Yesus ay tangi na bugtong na anak ng Diyos. Unique talaga po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Ayan, dapat atin pong tatandaan yan, Kasi meron po kayong mai-encounter. Hindi, tao lang si Jesus. Hindi, propeta lang si Jesus. Hindi, maliit na Diyos lang si Jesus. Ang ganon, po yung nila. Hindi, makapangyarihang tao lang si Kristo. Hindi, si Kristo ay tangi na anak ng Diyos. Kaya siya ay kaisa ng Ama sa pagka-Diyos. Amen? Yes. Siya'y tunay na Diyos at kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, mga kapatid. Kaya nga, anak ng Diyos. Siyempre, pagka anak ng Diyos, Diyos. Sabi naman, sa lagay, Diyos ka rin dahil anak ka ng Diyos. Hindi. Kasi si Kristo ay tangi nga po. Tayo, binigyan lang ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nung tayo'y tumanggap at nanalig sa Kanya. Pero hindi talaga tayo mga anak ng Diyos. Bakit? Mga makasalanan tayo Kaya nga sa Biblia, may mga tinuturo na ganito natin makikilala kung sino yung mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Sabi kong ganon. Kaya si Kristo po ay Diyos. Dahil siya ay bugtong na anak ng Diyos. Sabi nga, pagka anak ng kalabaw, kailangan naman maging. Pagka anak ng aso, tuta. Tuta. Diba? Mga kapatid. Yung common sense po yun Pag anak ng Diyos, dahil si Kristo ay anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, tanging anak ng Diyos, Diyos po siya. Pag anak ng tao, ganito na lang, tao. Pag anak ng hayop, hayop. Pag anak ng Diyos, Diyos. Tangi po siya na bugtong na anak ng Diyos. Ganun lang, mga kapatid.
Alam nga namang bugtong na tangi na anak ng Diyos, tapos tao. Itinuturo lang ng salita ng Diyos na kailangan talaga na magkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Pero nung siya'y magkatawang tao, hindi ibig sabihin na wala na pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya. Lang nagkatawang tao nga lang po siya. O ano pa po mga kapatid? Ito po ay pasya ng Ama at ng Anak. Ano po? Nang magkatawang tao ang Panginoong Yesus, pasya po nila parehas yan. Kaya sabi dito, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So nagpasya po ang Ama, di ba? Parang, anak, bumaba ka sa lupa. Kailangan mo nang mamatay para sa kanilang kasalanan. Dahil hindi kayang iligtas ng mga tao yung kanilang sarili. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, mga kapatid. Kahit gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Dahil yung kabutihan ay hindi magliligtas sa atin yun. Ang Panginoong Hesus lang, di ba sabi, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ni Pedro, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Kay Kristo lang. Walang ibang tagapamagitan, sa tao at sa Diyos. Walang iba kundi ang taong si Hesukristo. Walang ibang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ang Panginoong Hesus lang, mga kapatid. Kaya yung mga, kinikilala nilang mga tagapamagitan, hindi po yun. Ano ang tagapamagitan? Yung iba't ibang relihiyon, iba-iba yung tagapamagitan nila. Kinikilala nila na parang tagapamagitan nila para sila'y maligtas. Hindi po. Tanging ang Panginoong Hesus lang. Kaya sabi po rito ng Panginoong Hesus, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Tingnan niyo po ang susunod. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Kita niyo na po. So, pasyan niya rin, di ba? Pero doon sa John 3:16, ang Diyos ang nagbigay. Pero dito sa John 10:18, sabi niya, may kapangyarihan siyang may kakayanan siyang ibigay yon, sabing ganon, at may kakayanan din siyang ibalik yon. Yung buhay na meron siya. Yun, hindi nababasa ng marami yan. Sabi, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So kaya linaw po, kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay Diyos, anak mula pa sa walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, ay mula pa sa walang hanggan. Naroon na siya sa walang hanggan. Wala pa ang lahat ng mga bagay. Kaya sabi po rito, sa John 17, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Hesukristo na iyong sinugo. Sabi pong ganon. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkalob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Ruin niyo po mga kapatid. Sabi ng Panginoong Yesus, Ama, ipagkalob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo. So, ibig sabihin, bago pa likhain ang daigdig, taglay na ng Panginoong Yesus yung kaluwalhatian niya bilang Diyos na kaisa ng Ama, sa kanyang pagka-Diyos. Tapos sinabi niya rin, Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila
ang karangalang binigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. May meron bang tao na nag-e-exist na bago pa nilikha ang daigdig? Wala pong ganon. Kaya nga po tangi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ano pa? Siya ay Diyos mula pa sa walang hanggan. Hindi siya naging Diyos lamang nang siya ay isilang. O mabautismuhan, o nang mamatay sa krus, o nang mabuhay na muli, o nang umakyat sa langit na siyang inaangkin at sinasabi ng iba. Siya po'y Diyos na sa simula't simula pa. Siya po'y may taglay ng kaluwalhatian bilang Diyos, hindi pa nalilikha ang daigdig. Pagka atin nga pong inaral mabuti, ang Panginoong Yesus po ang lumikha sa daigdig, sa lahat ng bagay. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus nga lumikha sa tao. Hindi ba kumuha siya ng alabok? Kumuha siya ng alabok. Kasi nga po, nang likhain niya yung daigdig, dinaan doon siya. Nilikha niya yung tao. Siya po yung nagsasalita ng magkaroon ng mga hayop sa kagubatan, magkaroon ng mga isda sa karagatan. Pero nung likhain na yung tao, hindi na. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Ang ginawa niya, kumuha siya ng alabok. Dinalikha niya na, di ba? Inilagay niya doon sa Garden of Eden. Naandun ba ang Panginoong Yesus? Pag pinag-aralan natin mabuti, tingnan niyo po nung magkasala na sila, yung mga tao, naglalakad ngayon sa halamanan. Sa hardin ng halamanan, ang Panginoong Yahweh. Narinig nila. Di ba? Ng mga tao, nagtago sila. So, may kasama po ang tao doon sa Garden of Eden. Kasi nung magkasala po sila, natakot sila, nagtago sila kasi narinig nila na naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Bagaman hindi sinasabing malinaw pa yun, na ang Panginoong Yesus yun. Pero tandaan natin, ang Panginoong Yesus, ang isa sa persona, ang nagkakatawang tao. Kaya doon pa lang sa Garden of Eden, bagaman hindi malinaw na binabanggit doon, na siya ang Panginoong Yesus, pero yung paniwala po natin doon sa Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang nagkakatawang tao yung Anak. Kaya pag inaral po nating mabuti, yung pagkalikha sa tao, at kung papaanong ang Diyos ay kasama na ang tao, o ang tao ay kasama na ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Sa simula't simula pa. Kaya lang, nung magkasala na yung tao, anong ginawa ng Diyos, di ba? Humiwalay na sa tao. Dahil makasalanan na yung tao. Ang Diyos di naman nakikipag-isa yan sa makasalanan. Pero ang plano ng Diyos, ang layunin niya, yung tao at ang Panginoon ay magkasama. Sa simula't simula. Tapos ang gusto niya, dadami yung tao, yung mga tao, dadami sila. Tapos, kung hindi nagkasala yung tao, ay, wala pong hirap talaga. Walang problema. Walang sakit. Walang kanya-kanya. Dadami yung tao na mapayapa, nagkakaisa, nag-iibigan, nagtutulungan. Ngayon, nung magkasala na yung tao,
kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Parang bahala ka, no? Bahala ako sa buhay. Buhay mo yan, buhay ko to. Huwag niyo akong pakialaman. Parang gano'n na ngayon. Ano? Yun na yung kalakaran ngayon. Kaya nga, sabi nga ng ni Apostol Pablo, sa huling panahon, ang tao ay magiging makasarili, mayabang, gahaman sa salapi. Di ba? Walang utang na loob, lapastangan sa magulang. Di ba? Ganun po ngayon eh. Tapos sabi pang ganun, merong yung pinapakita nilang sila'y makadiyos, pero hindi naman makita sa buhay nila ito. Ganun katindi po ngayon, mga kapatid. Pero dapat noon ay hindi ganun. Dadami yung tao, nakasama ang Diyos, ang Panginoon. Di nasira na po yung layunin ng Diyos, di ba? Dahil yung tao, imbis na makasama niya, napalayo sa Kanya. Pero hindi nagbago ang Diyos sa Kanyang plano. Kasi ang gusto niya, yung mga tao na nilikha niya, makasama niya pa rin sa walang hanggan. Kasi sa simula't simula, yun yung Kanyang plano. Kasamahin yung mga tao sa walang hanggan na mapayapa, nagmamahalan, nagtutulungan, nag-iibigan, nagkakaisa. Ayun yung nawala. Kaya nga sa Biblia, ang tinuturo sa mga mananampalataya, magkaisa kayo, magtulungan kayo, paumanhinan kayo, magbigayan kayo, magpatawaran kayo. Di ba ganun na yung mga tinuturo? Kasi yun yung mga nawala nung magkasala po yung tao. Tinuturuan ulit tayo ngayon kasi nga ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo sa walang hanggan. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, pag dumating ang Panginoong Yesus, di kukunin niya muna yung mga mananampalataya. Paparusahan niya yung mga tao, di ba? Bagaman may mga matitira pa na mabubuhay, tapos maghahari ang Panginoong Yesus sa loob ng 1,000 taon kasama yung mga mananampalataya. Dadami uli yung tao. Kasi yung matitirang tao, pagkatapos na parusahan niya, dadami uli yun. Yun yung paghaharian ng mananampalataya kasama ang Panginoong Jesus. Nagugulat siguro kayo, Pero yun po yung totoo pag binasa po natin, yung kabuuan, ng salita ng Diyos, lalo-lalo po sa Revelation. Tapos, pagkatapos ng 1,000 taon, eto na naman, palalayain niya si Satanas, yung Diablo. Dadayain na naman yung mga bansa. May sasama na naman sa kanya. Ganun po yung mga mangyayari. At eto na, yung mga hindi sasama sa kanya, siyempre maliligtas pa rin, pero dadating yung time na lahat ng masasama na nakinig kay Satanas, yung mga tao, si Satanas at yung mga anghel niya, ay itatapon niya na sa dagat-dagatang apoy. Tapos yung matitira, na naligtas, kasama yung mga mananampalataya, ay paghaharian na ng Panginoon sa walang hanggan. Mga kapatid. Yun po yung plano ng Diyos. Mga kapatid. Kaya dapat tayo po bilang mananampalataya, magsikap po tayo. Magpatuloy po tayo. Magpakatatag po tayo mga kapatid. Amen! Para kang dumating man ang Panginoong Yesus, napakapalad yung mga makakasama doon po sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Pero yung may iwan, may pagkakataon pa ba? Meron pa, kaya lang talagang kailangan mo ng doon, survival skill. Mas mabuti na yung pag dumating ang Panginoong Yesus, kasama na tayo.
Mga kapatid, baka sabihin niyo, ay pastor, kahit pala maiwan ako, may pagkakataon pa ako. Tama, pero kung makakaya mo. Kasi yun yung panahon na kung saan, yung mga tao ay paghaharian ng Antikristo. Tapos yung mga tao, hindi pwedeng bumili ng walang tatak ng 666. Hindi pwedeng magbenta ng walang tatak ng 666. Hindi ka pwedeng gumala-gala dyan nang wala kang tatak ng 666. Talagang tatatakan yun. At pag nagpatatakan ng 666, yung mga yung mga naiwan yung mga naiwan ng tinutukoy ko, wala ka ng pagkakataong maligtas pa. Pag nangyari po yun. Wala na. Baka yung sinasabi ko, baka akala nyo nagkikwentong barbero, nasa Biblia po yan, sa Revelation lahat. Nasa pahayag. Pag binasa nyo nga natin yung pahayag, minsan din natin maintindihan. Parang napakalalim ng mga Pero hindi, pagka naintindihan po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa end times, yung mga magaganap, mauunawaan po natin yung ginagawa ng Diyos o ng ating Panginoon sa mga kapanahunan. Amen? Ay, itong akin po isiningit ko lamang po, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ay gaya ng ating pinag-aaralan, siya po, ay naroon na sa simula pa. Kahit nung pasimula pa ng daigdig, siya po'y naroon. Siya nga po yung gumawa sa lahat. So, ang anak ng Diyos bilang Diyos, anak ng Diyos bilang tao. Sabi sa Hebrews 1, verse 5 to 6, sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y kanyang magiging ama. Wala siyang sinabihan na ganon, ang Diyos Ama. At siya'y aking magiging anak. Sa 6, at nang isugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Kung si Kristo po ay hindi Diyos, bakit sinasamba siya ng mga anghel? Sabi naman ng iba nagtuturo, kasi utos ng Ama, kaya siya sinasamba ng anghel at mga tao. Yun ang kanilang palusot. Ay alam namang iutos ng Ama na sambahin yung kanyang anak kung yun ay tao lang. Ay ang pagsamba ay iniuukol lang saan? Sa Diyos. Hindi siya pwedeng iukol sa tao, hindi siya pwedeng iukol sa anghel o sa anumang bagay, yung pagsamba. Iniuukol lang ang pagsamba sa Diyos. Tingnan niyo po, nung ang Panginoong Yesus ay tuksuhin, di ba? Di ba tinukso siya ng diablo, ang isang panunukso sa kanya. Ibibigay ko sa iyo lahat ng iyan. Sambahin mo lang ako. Di ba sabi po ng diablo sa ating Panginoong Yesus, nung tuksuhin siya, nakikita mo ba yung lahat ng iyan? Pinakita sa kanya, di ba? Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. Sabi ng diablo. Tanungin po kayo. Si Satanas ba Diyos? Yeah. Diyos ng sanlibutan. Tinawag siyang Diyos ng sanlibutan. Pero mo, si Satanas nga tinatawag na Diyos ng sanlibutan. Tapos yung iba, ayaw kilalanin si Kristo na Diyos. Pero si Satanas, tinatawag ng salita ng Diyos na Diyos ng sanlibutan. Yung maliit nga lang na small letter D, God of this world. Hindi yung capital G na God. Sa Biblia po mga kapatid, kailangan maintindihan natin ito. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, di ba? Pag Diyos, yung Diyos, capital D.
Pag yung Diyos-Diyusan, small letter. At saka yung ibang mga Diyos, small letter din. Mga kapatid, kaya pag kami nabasa ko sa Biblia na Diyos, iisipin muna, sino bang Diyos to? Yung tunay na Diyos? O yung Diyos-Diyusan? O ibang mga Diyos? Ganun po. Tayo kasi, di ba, pag nag-post, purihin ang Diyos. Tapos, ipopost natin, small letter na Diyos. Sinong Diyos yung tinutukoy mo kung small letter yung gamit mo? Napakaliit pala ng Diyos na kinikilala mo pagka ganon. Ano? Sa Biblia, yung word na small letter na Diyos, ano yun? Diyos-Diyosan yun, o ibang mga Diyos yun. Hindi yun yung ang Panginoong Yahweh o ang Panginoong Diyos. Dapat ating unawain yun minsan, ano po mga kapatid? Amen? Kaya ang Panginoong Yesus, manlinaw na dito, kaya siya sinasamba ay dahil Diyos siya. At sa Diyos lang iniuukol ang pagsamba. So ang lahat po ng mga pangyayari sa pagkasilang ng Panginoong Yesus ay dala ng pangangailangan siya ay maging tao na katulad natin upang siya ay maging karapat-dapat na manunubos sa atin. Siya ay naging katulad natin sa lahat ng pagiging tao, bagamat siya ay nanatiling Diyos pa rin. Siya ay pinaglihi ng banal na Espiritu, sinilang sa ng isang dalaga, nagparaya, nagdusa at namatay para sa atin. Siya ay naging manunubos sa atin upang maibalik tayo sa Diyos. Yun yung dahilan kung bakit nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos. Para maibalik tayo sa Diyos. Dahil tayo lumayo. Lumayo tayo. Ang tao po ay lumayo sa Diyos nung magkasala. At sumamba na sa ibang Diyos. At hindi lang yon, sumamba pa sa mga Diyos-Diyusan. Alam niyo yung 10 utos? Pag binasa niyo po yung una, ako si Yahweh, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Hindi po Diyos-Diyusan ang tinutukoy doon. Ibang Diyos. Kasi nga po, ang Diyos, ay may ginawang mga Diyos. Pero hindi siya Diyos na katulad ng Panginoong Diyos. Pag binasa niyo po yung 10 utos, kailangan aralin po natin mabuti yun. Mapapansin niyo, ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kaya po yung mga tao noon, naalala niyo po yung pagkatapos ng baha, di ba, pinarusahan ng Diyos po yung tao sa sobrang kasamaan ng tao sa pamamagitan ng baha. Ang niligtas niya lang, si Noe, yung kanyang asawa, yung mga anak ni Noe, at mga asawa ng anak ni Noe, di ba? Tapos, doon po nagmula yung lahat ng mga bansa kay Noe. Doon sa mga anak niya. Pero pagkatapos po noon, naghimagsik po uli sila. Di ba? Nagtayo sila ng tore. Yung tore ni Babel. Minsan na isasama pa doon sa panalangin, tore ni Babel, yung gano'n. Pero natataka ako bakit na isasama yung gano'n. Pero alam nyo po, kaya po sila nagtayo ng tore, yung mga tao nun, sumamba na sila sa ibang mga Diyos. Ang tinatawag po na nila nun ay ibang Diyos. Kaya doon po nauso yung mga tore. Kaya mapapansin nyo, yung mga, katulad yung mga templo ngayon, di ba? May mga tore. May mga tore. Di ba, sabi ng Biblia, nagtayo sila ng tore na kasing yung halos umabot na sa langit. Di ba, pag binasa natin yung yung Genesis, yung mga tao nun kasi isa pa lang salita ng tao, wala pang isa pa lang. Nagkakaisa lahat ng tao nun sa kanilang kasamaan at yung pagsamba nila sa ibang mga Diyos. Kaya sila nagtayo ng tore dahil tumatawag na sila sa ibang mga Diyos. Ganun po yan, mga kapatid. Tapos yung susunod na, eto na, sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Yung susunod, ganito, huwag kang gagawa ng mga larawan
na inanyuan na katulad dito sa langit o sa lupa man para sambahin. Sabing ganun. So, yung tinutukoy niya na mga Diyosan. Sabi pong ganun. Ano? So, ibig sabihin, yung mga tao, dahil may kinikilala silang mga ibang Diyos, ang masaklap pa, gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan na dahil may kinikilala silang mga Diyos na hindi nila nakikita, yun yung kanilang ginawa. Na parang iniisip nila na yun yung kanilang mga Diyos na kinikilala. Ganun po yung pangyayari, mga kapatid. Kaya mapapansin nyo, maraming mga bansa na may iba't ibang mga Diyos na kinikilala. Diba? Hindi magkakaparehas. Kasi nga, ang mga tao ay may kinikilalang iba-ibang mga Diyos na ginawan nila ng mga Diyos-Diyusan. Yun po yung kasaysayan. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin. Diba? Kaya nga mayroong mga kinikilalang Diyos ng yung Diyos ng magsasaka, ganun Diyos ng kasaganahan, Diyos ng ulan, Diyos ng iba, oo. Kasi nga, tinan niyo po, yung mga Elohim na nagkasala sa Diyos, yung naghimagsik, di ba, nangasawa pa nga sila ng mga tao. Iba doon, kinulong. Alam niyo po ang nangyari. Alam niyo po kung nasan sila? Saan nakatira? Hindi, yung pinarusahan ng Diyos. Na ikinulong niya doon sa sa Tartaro. Kung tawagin. Kasi po marami po sa Biblia na na mga tinatawag na impyerno. Iba yung impyerno, iba yung dagat-dagatang aboy, iba yung Tartaro, iba yung Hades. Mga kapatid, akala nila isa lang yon. Tapos may mga anghel na naghimagsik sa Diyos, na nandyan lang. Nasa himpapawid. Kaya tinatawag siya na si Satanas, di ba? Siya yung pinakapinuno. Yung prinsipe ng Parang kalawakan ba yun? Ano po mga kapatid? Prince of the power of this air. Sabi mong gano'n, di ba? Tapos yung mga anghel na yan, naandyan. Sa langit nakatira. Baka sabihin nyo, hindi doon sa langit ng Diyos kasi 3 po ang langit. May unang langit, may ikalawang langit, may ikatlong langit. Di ba sabi po ni Pablo, may kilala ang Kristiyano nakarating sa ikatlong langit. Nabasa nyo na po yun? O, hindi kasi kayo nagbabasa. Nakarating siya sa ikatlong langit. So, merong ikalawang langit. Di doon nakatira yung Kaya po ang yung mga anghel minsan, tinatawag ding mga bituin. Di ba? Si Satanas nga, tinatawag na morning star. Dahil kilalang kilala siya. Tapos doon isinabay. Doon ngayon isinunod yung mga pangalan artista. Diamond Star. Megastar. Superstar. Tama hindi? Kasi nga sikat. Si Satanas ay sikat. Star for all season. Ang dami, di ba? Di ba? May tala. Di ba kung tawag? Tala. Tala sa umaga, si Satanas. Nandun sila.
Mga kapatid. Sino kaya nagkukontrol niya mga, ano ba, katulad yung gera na yan, yung corruption, ba't napunta tayo sa corruption dito? Di ba? Pero pagka ang taong pag ang Diyos ang nagkukontrol sa tao, yung Diyos, di ba? Yung Diyos na nasa langit, sigurado matino yung tao. Maniwala mo nga, kapatid. Kaya sabi, pasakop kayo sa Diyos. Di ba sabi, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo. At lalayo niya kayo. Yun yung paraan lamang para pagtagumpayan ang dyablo. Ang gagawin natin, magpapasakop tayo sa Diyos. Sa kanyang kapangyarihan. Alin yun? Yung kanyang mga salita. Yung kanyang mga salita. Walang ibang paraan para pagtagumpayan natin ang dyablo, ang demonyo, malibang magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Gusto natin ng, halimbawa, mapayapang buhay. Sumunod tayo sa Diyos. Gusto mo, halimbawa, mapayapa pamilya mo, yung buhay mo, yung mga anak mo, ay sumunod po tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa ating Panginoong Jesus. Sumunod tayo dun sa kanyang mga pamantayan. Diba, sa pamilya, ano sabi ng Panginoong Jesus? Mga ama, mga lalaki, bigyan niyo yung asawa. Babae, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga anak, sundin ninyo yung mga magulang. Mga magulang, palakihin ninyo yung mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ganun po yung tinuturo. Pag yun po yung ating ini-apply sa buhay, maniwala po kayo, ang saya ng buhay. Masaya. Pero pag hindi natin ginawa yun, ano nangyayari? Magulo. Magulo, mga kapatid. Kaya yung magulang namumroblema sa anak, yung anak lalo, namumroblema sa magulang. Kaya sabi nila, ang hirap talaga magpalaki ng anak. Ngayon, ang hirap magpalaki ng magulang. Di ba? Pero pagka po tayo, kaya mapapansin niyo po mga kapatid, yung mga mananampalataya, yung mga sumampalataya sa Panginoon, yung mga nakapag-isa kay Kristo, merong partikular na sinasabi ang salita ng Diyos sa pamilya, sa ama, sa ina, sa mga anak. Itinuturo po yun. Kaya lang, di ba, nag-i-struggle tayo kasi mananampalataya ka, asawa mo, hindi. Mananampalataya ka, mga anak mo, hindi. O kaya naman, yung mga anak, mananampalataya, yung mga magulang, hindi. Di ba, ang laking struggle? Ang hirap. Ang kaibahan nga lamang, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos sa buhay pag ikay nanampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, maituturo mo na. Halimbawa, nagpamilya ka, sumusunod ka sa Panginoon. Maituturo mo na yung sinasabi ng Biblia. I-apply mo na. Ngayon, hindi katulad pag wala ka sa Panginoon, bahala ka sa buhay mo. Gagawin mo. Kung ano yung gusto mo. Amen? Ayan. Malapit na po tayo. Konti na lang. Last. Teka. Ayan. Siya ay naging tao katulad natin dahil siyang anak na tinutukoy niya ay tao. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kita niyo, yung dyablo pala ang siya pala may kapangyarihan sa kamatayan. Bakit? Kasi nga, di ba, dahil sa kanya pumasok yung kamatayan. Tinukso niya yung tao. Kaya yung tao ay
namamatay, nahihiwalay yung kanyang katawan sa espiritu niya kasi ang kamatayan ay paghiwalay. Tapos yung tao pag namatay, mawawalay pa sa walang hanggan. Hindi makakapiling ang Panginoon. Kaya nung naparito ang Panginoong Yesus, winasak niya yung kapangyarihan ng diablo na may hawak doon sa kamatayan. Na ang tao, pagka siya ay nanalig sa ating Panginoong Yesus, na po ang magiging niya? Kalagayan, pagkakaluban siya ng buhay na walang hanggan. Kaya't sabi rito, sabi niya, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Lahat naman po tayo, sabi ng Biblia, ginawa tayong mga saserdote ng Diyos, mga pari ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Sabi diyan, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. So ang Panginoong Yesus katulad natin na tao. Nung siya'y magkatawan tao. Di ba? At andyan yung paghihirap, naandyan yung tukso, naandyan yung kasalanan. Di ba? Nandito. Sa sanlibutan. Tapos, tayo po'y pilit na gustong pabagsakin ito. Pero pinakita ng Panginoong Yesus na kaya nating pagtagumpayan na yun sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Kaya binigyan niya ng kakayanan, kapangyarihan, yung mananampalataya, na mapagtagumpayan ang mga iyon. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ayan, mga kapatid, nawa po may mga natutunan tayo sa umaga pong ito, o sa tanghaling ito, tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na siya po ay tangi. Panginoong Yesus, tangi, unique, naiiba po siya. Mga kapatid, nag-iisa lang siya. Kaya po siya ay tangi, sabi po ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. At nawa ay tayo po'y napagpala ng mga salita ng ating Diyos.